Si LeBron James ang pinakamalaking pagkawala ng Lakers ngayong summer, ngunit hindi lang siya ang nawala sa koponan. Sa katunayan, matapos ang kanilang pagkatalo sa Oklahoma City Thunder sa ikalawang round ng playoffs noong Mayo, agad na nagsimula ang Lakers sa malaking pagbabago ng kanilang roster na nagresulta sa pag-alis ng ilang mahahalagang manlalaro. Isa sa mga umalis ay ang veteranong swingman na si Rui Hachimura, ang ikasyam na overall pick noong 2019 NBA Draft. Nagsimula siya sa 68 games para sa Lakers noong nakaraang season, ngunit ngayon ay lumipat na siya sa kabilang panig ng Los Angeles matapos pumirma ng 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $28 million sa Los Angeles Clippers. Bagamat marami pang kailangang gawin, masaya na si Rui sa kanyang bagong sitwasyon matapos ang mga unang pag-uusap niya sa coaching staff ng Clippers. Sa isang kamakailang panayam, ipinaliwanag niya kung paano siya balak gamitin ng Clippers at kung paano ito naiiba sa paraan ng paggamit sa kanya ng Lakers. Nakipag-usap na ako sa coaching staff ng Clippers at gusto nilang patuloy akong tumira ng mga 3-pointers, syempre, sabi ni Hachimura ayon sa Black Samurai. Pero gusto rin nilang mas madalas akong gumawa ng cuts. Sa huling taon ko sa Lakers, hindi ko talaga nagawa ang mga ganoong cuts dahil sa sitwasyon ng aming koponan. Kaya sinabi nila sa akin na gusto nila akong gawin iyon ng mas madalas at talagang masaya ako roon. Gusto ko ring mag-focus sa rebounding, kumuha ng rebounds at itulak ang tempo ng laro, gaya ng ginagawa ko noon. Sa tingin ko marami pa akong iba't ibang paraan para makatulong sa koponan. Sa ilalim ni Lakers head coach JJ Redick, regular na bahagi si Rui ng rotation ng koponan. Mahalaga ang kanyang presensya sa wing para sa floor spacing at sa pagpapanatili ng ilang defensive matchups. Nakamit niya ang respeto ng kanyang mga kakampi at maraming tagahanga ang umaasang babalik siya ngayong tag-init sa isang team-friendly na kontrata. Ngunit hindi iyon nangyari. Ang Lakers ay isang koponang itinayo mula sa kanilang mga pangunahing bituin at makikita ito sa laki ng perang nakalaan sa kanilang 3 pangunahing manlalaro. Sa loob ng court, nagresulta ito sa isang roster na may hindi palaging maaasahang supporting cast at labis na umaasa sa kanilang mga superstar upang buhatin ang opensa. Noong nakaraang season, habang kasama pa si LeBron, madalas na si Rui ang napapabayaan at napilitan siyang gumanap sa isang mas nakapirmi at limitadong estilo ng paglalaro. Sa Clippers, gayunpaman magkakaroon si Rui ng kalayaang balikan ang kanyang dating estilo habang lalo pang pinapalawak ang kanyang laro sa paraang hindi pa natin nakikita noon. Dahil wala silang isang pangunahing superstar na kailangang laging hawak ang bola, magkakaroon si Hachimura ng green light na hindi niya naranasan mula pa noong panahon niya sa Washington Wizards. Hindi pa tiyak kung ano ang magagawa niya rito, ngunit marami ang naniniwalang maaari siyang maging isang mataas ang epekto na manlalaro para sa Clippers matapos magtala ng average na 11.5 points, 3.3 rebounds, 0.8 assists, 0.6 steals at 0.3 blocks kada laro habang tumitira ng 51.4% mula sa field at 44.3% mula sa 3-point range. Sa huli, isa itong paalala na hindi palaging ang pinakasikat o pinakakaakit-akit na sitwasyon ang pinakamainam para sa isang manlalaro. Totoong napakalaki ng benepisyo ng pagiging bahagi ng Lakers, ngunit kaakibat nito ang matinding atensyon at napakalaking pressure. Hindi ito angkop para sa lahat, lalo na sa mga role player na madalas mapag-iwanan. Sa kaso ni Rui, kinailangan niyang gampanan ang isang mas tahimik at sumusuportang papel, at ginawa niya ang kanyang makakaya sa ilalim ng sitwasyong iyon. Ngunit ngayong nasa kabilang kampo na siya, malinaw niyang naipapahayag na ang paraan ng paggamit sa kanya ng Lakers ay naging hadlang sa kanyang buong potensyal. Samantala, maaaring hindi nagkataon lamang na ang pagdalo ni Steve Kerr sa Summer League noong Martes ay humantong sa pagsubok ng isang bagong papel para kay Yaxel Lendeborg. Isang papel na posibleng makita rin natin paminsan-minsan sa Golden State Warriors sa hinaharap. Naglaro si Lendeborg ng ilang minuto bilang isang small ball center 5 sa ikalawang kalahati ng 106-85 na pagkatalo laban sa Memphis Grizzlies na ipinakita ang kanyang pagiging versatile matapos niyang laruin ang karamihan ng kanyang mga minuto bilang small forward sa Summer League hanggang ngayon, pati na rin nung huling season niya sa kolehiyo sa Michigan. Sinubukan ng Warriors si Yaxel Lendeborg bilang center habang nanonood si Steve Kerr. Bagamat ang kanyang 3-point shooting ang naging pinakamalaking tampok sa kanyang unang 4 na laro mula nang magsimula ang California Classic,
Ang kakayahan ni Lendeborg na umatake papunta sa basket ang naging pinakamagandang impresyon mula sa isang laban na sa kabuuan ay naging nakakadismaya para sa koponan. Ipinakita ni Lendeborg ang kanyang laki at pisikalidad sa pag-atake sa ring sa maraming pagkakataon, kabilang ang isang kapansin-pansing laro sa unang kalahati kung saan naitaboy niya ang ikatlong overall pick na si Cam Boozer bago matagumpay na naipasok ang isang floater. Hindi na ipasok ni Lendeborg ang dalawa niyang tinirang 3-point shot, ngunit nagtapos pa rin siya bilang nangungunang scorer ng Warriors na may 50 puntos at 9 na rebounds habang tumira ng 6 of 12 mula sa field. Nagdagdag din siya ng 3 assists at 2 steals sa halos 29 minutes ng paglalaro. Hindi naging perpekto ang lahat para sa ika-11 overall pick dahil nagtala siya ng 4 na turnovers, 6 na fouls at nagtapos na may negative 28 plus minus sa 21 points na pagkatalo. Gayunpaman, ang ilan sa kanyang mga drive at pagtatapos sa paligid ng ring ay tiyak na nakapagbigay pa rin ng magandang impresyon kay Kerr at sa mga tagahangang nanonood. Masasabing siya rin ang nagkaroon ng mas magandang performance sa inaabangang pagtutuos nila ni Boozer. Ang forward ng Grizzlies ay nag-shoot lamang ng 4 of 12 mula sa field at nagtapos na may 12 puntos, 7 rebounds, 3 assists at 3 steals. Ngunit maipagmamalaki ni Boozer ang scoreboard at ang katotohanang nagtapos siya bilang game high na plus 35 sa plus-minus. Ang eksperimento ng Warriors kay Yaxel Lendeborg ay maaaring senyales ng mga susunod pang mangyayari. Sa loob ng 12 taon ni Kerr bilang head coach, binago ng Golden State ang laro sa pamamagitan ng kakayahan ni Draymond Green na lumipat sa posisyon ng center 5 at epektibong maglaro gamit ang small ball lineups. Bagamat muling bumabalik ang liga sa paggamit ng mas malalaking lineups, posible pa rin nating makita si Lendeborg na maglaro ng ilang minuto bilang center paminsan-minsan gaya ng sinubukan laban sa Grizzlies. Mayroon pa ring mga tanong tungkol sa depensa at rebounding, lalo na matapos umiscore ang Memphis ng 59 points sa ikalawang half matapos ang dikit na laban sa unang 20 minutes. Nagtapos silang mag-shoot ng 47% mula sa field at 53.1% mula sa 3-point range habang nagkaroon din ng kalamangan sa offensive rebounds. Ang pagkatalo noong Miyerkules ang kauna-unahang naranasan ni Lendeborg habang suot ang uniforme ng Warriors matapos ang 4 na sunod na panalo, at ngayon ay hangad ng koponan na makabalik sa tamang landas kapag hinarap nila ang New York Knicks sa Biyernes. Anong masasabi nyo sa eksperimentong ito, mga kaibigan?